because there were already 11 gasoline price increase. Itong binigay lang ho namin is, in my words, pangtawid lang po muna ito habang nililitis po namin yung kanilang kahilingan, which would be a different case. Pisong provisional fare increase sa mga pampasaherong jeep, aprobado na. The process, okay, after fact-finding investigation, there will be the disciplining authority can either issue a formal charge. There is a prima facie case. DepEd bubuo ng fact-finding investigation team kaugnay sa pagkakasawi ng grade 5 student sa Antipolo City matapos umanong sampalin ng guro. We deem it proper to report to our mga kababayan na nasolve na po natin yung pagnanakaw doon sa Mercury Drugstore. 3 sa 5 suspect na nanloob sa isang drugstore sa Quezon City naaresto na. Mastermind sa krimen, patuloy na pinaghahanap. Dating Sugar Regulatory Administrator Hermenegildo Serapica pinakakasuhan ng Ombudsman dahil sa paglabag sa Procurement Act. Yun yung indication from our parameters naman ay mukhang ready na. But of course, it's all upon the President to decide on it. Price ceiling sa bigas handa ng alisin ng pamahalaan. Sapat na supply ng bigas, unti-unti nang napupunan. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Aprobado na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pisong provisional fare sa mga pampasaherong jeep. Nangangahulugan ito na madadagdagan ng piso ang pamasahe sa jeep, bunsod pa rin ng patuloy na pagpataas ng presyo ng langis. Mula sa Quezon City, ito ang balita ni JP Nunez live. JP, kailan magiging epektibo itong provisional fare increase? June, ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, sa October 8, araw ng linggo ay epektibo na nga itong pisong provisional fare increase sa mga pampasaherong jeep. Ayon sa LTFRB, inaprubahan na nila ito dahil na rin sa 11 linggo ng sunod-sunod na oil price hike na ipinatupad ng mga kumpanya ng langis. Makalipas ang ilang pagdinig sa inihaing fare hike petition ng mga transport group, pinayagan na ng LTFRB ang pagpapatupad ng pisong provisional fare sa mga pampublikong o sa mga pampasaherong jeep upang tulungan rin ang mga jeepney driver at operator na makabawi sa malaking gasto sa pagkakarga ng gasolina. Batid ng LTFRB na malaki na rin ang nawawala sa kita ng mga jeepney driver dahil sa mataas na presyo ng langis. Because there were already 11 gasoline price increase. Itong binigay lang ho namin is, in my words, pangtawid lang po muna ito habang nililitis po namin yung kanilang kahilingan, which would be a different case. Simula sa linggo, madadagdagan na ng piso ang minimum fare sa mga jeep mapatradisyonal o modern. Ibig sabihin, ang dating 12 pesos na minimum fare sa mga tradisyonal na jeep ay magiging 13 pesos na, habang ang 14 pesos na minimum sa mga modern jeep ay magiging 15 pesos na. Dahil provisional fare lamang ito, base sa fare o base fare lamang ang madaragdagan at hindi dito kasama ang kada susunod na kilometro ng biyahe. Magiging epektibo ang provisional fare increase habang dinidinig pa ng LTFRB ang main petition ng mga transport group na 5 pisong dagdag pasahe sa mga jeep. Itinakda ng LTFRB ang susunod na pagdinig sa fare hike petition sa November 24. Ayon sa mga petitioner, malaking tulong na ang pisong dagdag pasahe sa kikitain ng mga tsuper. Paliwanag ni Kaobet Martin, ang National President ng Pasang Mazda, nasa 300 pesos na rin ang madadagdag sa kikitain ng mga tsuper kada araw. Nangako naman ang mga ito na sakaling bumaba na ang presyo ng gasolina ay agad rin nilang ibabalik ang dating pamasahe.
Well, yung pag nag-57 na yan, ala akong problema. 57, 56. Ibabalik ho natin sa 12 ang pamasahe sapagkat itong taas na ito pansamantala lamang. This is not a permanent fare increase. Samantala, hindi na rin masama para sa isang commuter welfare advocate group ang pisong provisional fare. Pero kung isusulong ng mga transport group ang 5 pisong dagdag, dito na sila tututol dahil masyado na itong mabigat para sa mga pasahero. Bagamat ang mga pasahero po ay nananatiling against sa fare hike, naiintindihan po namin yung sitwasyon ng mga tsuper, ng mga operator 11 times in a few weeks. June, dahil nga sa linggo pa magiging epektibo itong pisong provisional fare increase sa mga pampasaherong jeep ayon sa LTFRB, dapat sa linggo pa ipatupad ng mga jeepney driver at mga operator yung paniningil ng pisong dagdag sa pamasahe. At ayon sa LTFRB, kapag ka merong mga pasahero na merong sa kanilang naningil na mga jeepney driver, agad-agad kinabukasan o bago yung linggo ay pwede nila itong i-report sa LTFRB. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, JP Nunez. At sa punto pong ito, makakausap natin si Ginoong Roberto Caobet Martin, ang presidente po ng Pasang Mazda. Magandang hapon po, Caobet. Magandang hapon, kaibigan June, at sa UNTV, sa mga nanonood po at naikinig, isang magandang hapon po sa ating lahat. Opo. Una po ba, ito po bang provisional fare increase na ito ay sa buong Pilipinas po ito, Caobet? Tama po yan, kaibigan June. Kanya nga po, na-reset ang aming hearing today. Nung mag-hearing po kami last week, ay pinag-file kami ng supplemental petition ng board upang ma-include natin nationwide ang pisong dagdag sa aming hinihiling na pang-samantalang taas pamasahe. At habang diringgin po ang main petition by October 24, yan po ay aming paglalaanan ng mga sapat na kaukulang ebidensya para po mapatunayan namin sa board ang aming hinihiling ay may makatwiran at makatao. Opo, kasi parang ramdam po kasi din ng mga kasama po ninyo sa probinsya yung mas matindi na epekto nitong fuel increase sa kanilang mga lugar, Caobet. Kaya natanong ko po yan kung talaga po yan ay pang-buong bansa po, Caobet. Tama po yan. Buong bansa po ay maikinamang itong pansamantalang pisong pagtataas sa pamasahe sa mga jeepneys. At kaibigan June, sasamantaling wala yung pagkakataon na itong ating mga kasama sa hanap buhay sa buong Pilipinas, ang effectivity po ng paniningil ay 12:01 ng linggo o Lunes po ng madaling araw yan. Huwag po tayong maniningil bukas, Sabado, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo sapagkat bawal po ito at may karampatang parusa po ito sa LTFRB. Nananawagan po ako sa aking mga kasama sa hanap buhay na Monday po o yung linggo ng alas 12:01 ang effectivity po ng ating pansamantalang taas pamasahe na piso. Yan, salamat po sa pagpaalala nyo kagad, Caobet, kasi baka ma-excite kagad yung ating mga kasamang tsuper ng jeepney po. Pero sapat na po ba itong pisong provisional fare na ito sa ngayon po? Alam mo, kaibigan yun, masyadong makatao pa rin ang Pasang Mazda, alto dapat ang akto. Pinag-aralan namin yan together with our lawyer. Ako gusto nila 2 piso. Akatama nakako 1 piso. Yung piso na yan, may pag-aaral kasi sa UP, itong sa Study of Transportation sa UP, June, pare. Na ang mga traditional jeepneys ay nakapag-prepare ito ng 300 to 350 passengers a day. Ang mga modern jeepneys naman ng mga 350 hanggang 450 passengers a day. So yung mga 350 na yan, kung abuti man ng 400, parang naka-break even lamang din kami. Doon sa 11 taas ng petrolyo o diesel na aming ginagamit. Kanya malaking tulong na ito sa amin at ito'y pansamantala, pero sinasabi ko nga, nagpapasalamat kami at higit sa lahat ay maunawaan din tayo ng ating mga mananakay. Opo. Kung sakasakali po bang sa mga susunod na linggo itataas uli ang presyo ng krudo, agad po ba kayong makikipag-usap kaagad sa LTFRB para makipagpulong uli para humingi ng dagdag? Hindi na ho kailangan yan, kaibigan Jun, sapagkat naka-schedule po ang hearing ng aming main petition sa October 24. Didinggin po yan ng board
At doon na magkakaroon kami ng mga pag-uusap, palitaktakan yan, pakita ng mga ebidensya. Hindi na namin kailangan pa humingi pa ng dagdag sapagkat ito nga ang provisional increase na request namin ay napagbigyan na kami, sapat na po ito kahit tumaas pa by next week ang halaga ng petroleum product. Sa inyo po bang mga miyembro ng inyong pong samahan, marami po bang hindi nakatatanggap ng fuel subsidy, Kaobet? Marami pa at katunayan niya kanina ako'y nag-inquire sa board sa LTFRB at downloaded ng lahat sa Land Bank ang mga dokumento na kailangan ng bawat operator. Ang may problema ngayon ay Land Bank pagkat ang amin lamang sa aking kaso lamang na modern jeepney ko ay 60 out of the 60 units. Sa 10 pa lang cards ang may load. Kanya nga ito'y aking pinapalo up at bakit ganon? Ala namang mga problema ang dokumento namin pero nagkakaroon pa rin ng delay. Ayon sa LTFRB, kakausapin nila ang Land Bank para dito at malaman nila kung ano pa ang mga problema along the way na inaayos ang problema ito. Okay. Baka po meron pa po kayong gustong sabihin, Kaobet, nasa inyo po ang muling pagkakataon para po sa ating po mga tsuper ng jeepney sa buong Pilipinas. Uulitin ko po, una po sa UNTV, kay Kaibigan June, mga kasama sana po ay sa buong Pilipinas, huwag po tayong maningil muna ng dagdag piso. Effectivity ito by Sunday o madaling araw ng linggo. Kanya po, sundin natin ang pinag-uutos ng LTFRB at nang hindi po kayo magkaroon ng violation. At sa atin pong mga mananakay, ako po'y humihingi na sa inyo ng pangunawa at ang pangunawa naman ay naintindihan nyo naman. Noong 2018, nang biglang bumagsak ang presyo ng petrolyo, kami po ay nagpunta ng LTFRB at kami mismo, Kaibigan Jun, ang nagsadya na mag-rollback na ho tayo ng ating pamasahe. Agad-agad, from 10 pesos, kinuha kong 9 pesos yan. One day after we filed our petition, following day effective na po yung 9 pesos na retroactive na pamasahe. Ganon din po ang gagawin natin dito. Kung bababa po ng 56 to 57, kami po mismo mga petitioners, ALTODAP, ACTO, ay pupunta ng LTFRB at ibababa na po natin sa dating pamasahing 12 at 14 ang pamasahe sa ating traditional at modern jeepneys. Alright. Maraming salamat po muli, Kaobet Martin. Maraming salamat, Kaibigan Jun. At sa UNTV, una po ang UNTV, maraming salamat. Marami na ang nahikayat na magpakabit ng Radio Frequency Identification o RFID sticker sa loob ng isang buwang dry run ng cashless transactions sa mga toll. Ayon kay Toll Regulatory Board spokesperson Julius Corpus, nabatid na ng mga motorista ang bilis at ginhawa ng transaksyon sa toll plazas. Bunsod nito, patuloy na nananawagan ang TRB sa lahat na gumamit ng expressway o gumagamit ng expressway na makiisa sa naturang programa. Patuloy po namin kayong lilikawan, hindi kayatin na sana naman po ay mag-switch na po kayo sa RFID from cash. At yan po ang magdudulot ng mas mabilis na pasok at labas sa ating mga toll plazas. Maganda ang ipinapakitang resulta sa implementasyon ng price cap. Marami rin sa rice retailers ang sumusunod sa kautosang pansamantalang maibaba ang presyo ng bigas. At dahil sa inaasang pagdami na ng supply bunsod ng anihan, maaari nang bawiin ang ipinatutupad na price ceiling. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Yun yung indication from our parameters naman ay mukhang ready na. But of course, it's all upon the President to decide on it. Handa na ang pamahalaan na bawiin ang ipinapatupad na price ceiling sa bigas. Sa ginanap na pulong sa Malacanang kanina, natalakay ang mga datos na nagpapakita na maaari na itong bawiin sa mga darating na araw. Ayon kay Bureau of Plant Industry Director Gerald Glenn Panganiban, sa ipiniresenta nilang datos kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., umaayos na ang estado ng supply at presyo ng bigas. Bunsod na rin ito sa inaasahang pagtaas ng produksyon ng bigas dahil sa harvest season at sa pagbaba ng presyo sa pandaigdigang pamilihan. We are expecting an increased supply of our local harvest coming this last quarter.
for October, November, and the rest of the year. And favorable factors externally has been reported, a drop in the export prices of rice in the global market has also been reported. Ayon naman kay Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual, inaasahan din nila na mula sa 52 days na buffer stock ng bigas ay aakyat na ito sa 76 days ngayong buwan dahil sa anihan. So there are all indications na the elements for that we need to see, yung indicators are there that will point to possible lifting of the ceiling. Sa kabila nito, ipapaubaya pa rin ng DA at DTI ang desisyon kay Pangulong Marcos kung kailangang bawiin na ang Executive Order number 39 na nagtatakda ng 41 pesos na price ceiling sa regular milled rice at 45 pesos naman sa well-milled rice. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Umaapela sa mga mambabatas ng Department of Trade and Industry na mabigyan ng dagdag pondo ang ilang program, kabilang ang para sa pagprotekta sa mga consumer. Ngunit ang ilang senador nais muna makita ang plano ng ahensya bago ipagkaloob ito. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Meron namang pondo pero kung ano ang sinasabi namin, marami pang naiatas sa amin na responsibilidad bago Nasa 300 million pesos ang hinihiling na dagdag pondo ng Department of Trade and Industry o DTI sa mga senador para sa iba't ibang consumer protection program ng ahensya. Ayon kay Secretary Alfredo Pascual, ngayon lang talaga nila ito hinirit dahil sa mga inaasahang bagong trabaho. Kabilang dito ang pagbabantay sa mga produktong binebenta online alinsunod sa Internet Transactions Act na aprobado na ng 2 kapulungan ng Kongreso. Ganoon din ang pagbabantay sa mga binebentang vape sa merkado alinsunod sa vape law. Babantayan mo yon, sino ng mga platform nagbebenta ng fake products, okay? Sino nag-deliver ng sub-quality. Tapos yung vape law, bago rin, na kailangan din i-monitor. Kailangan na namin equipment pang test ng materials na ginagamit dun sa mga vape products. Bukod dito, gagamitin din ang pondo para sa pagbuo ng strike force para mapalakas ang enforcement activities, gaya ng paghabol sa mga hoarder at nagmamanipula ng mga presyo. So we want to reorganize our consumer protection activity by centralizing, because you cannot expect a junior person, running after hoarders or profiteers in an area where there is a lot of people of influence, Inflation is one of the, probably not one of the most important issue now. So I think it's very relevant that the DTI takes a stronger role in monitoring these hoarders and these manipulators. That's right. Ngunit si Senate President Pro Tempore Loren Legarda gusto munang makita ang plano rito ng DTI bago pagbigyan ng hiling ng ahensya. Anong gagawin nyo pag meron kayong intel sa hoarders, wala kayong police power, kanino nyo ipapasa? Yung bang ganun? So gusto po namin makita bago namin suportahan kung paano po nyo gagawin. Nagtataka lang ako na 0-2 taon may dahilan kung bakit walang pondo ang DBM. Baka hindi nyo nakumbinsi po. Pero may mga programa anya na hindi talaga nabigyan ng pondo para sa susunod na taon, gaya ng pangkabuhayan para sa pagbangon at ginhawa na tulong sa kabuhayan ng mga nasalanta ng kalamidad. Idinaing din ng DTI ang 200 million pesos na pondo para sa programa sa Artificial Intelligence o AI na 2 taon na umano nilang isinasama sa budget proposal. Layo nitong magtatag ng physical center na bubuin ng mga data scientists at engineers para sa research and development na susuporta sa pangailangan ng iba't ibang industriya gaya ng maliliit na negosyo at startup companies. Apart from the space, we will be needing supercomputers po. And including salaries to hire all the necessary staff. It's a way to sensitize and to help MSMEs adopt AI in their operations. The large companies can take care of themselves, but these small, medium enterprises would need assistance. Plus, the continuing research on the impact of AI on employment.
which jobs will be affected, and then the issue of AI ethics also going to be addressed here. Ayon sa DTI, mayroon silang AI roadmap kung saan bubuo ng isang task force na susuporta sa gobyerno sa pagbalangkas ng framework para sa tama at responsableng paggamit ng AI. Ipinasusumite ni Senator Mark Villar ang listahan ng unfunded proposals ng DTI sa lalong madaling panahon para mas mapag-aralan ito ng komite, maging ang mga rason kung bakit hindi ito pinondohan ng Department of Budget and Management o DBM. Sa huli, inaprubahan ng subcommittee ng Senate Committee on Finance ang panukalang pondo para sa DTI na 7.9 billion pesos mula sa orihinal na hiling nito na 21 billion pesos. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ginamit ng naayon sa umiiral na batas. Ito ang tugon ng kampo ni dating Pangulo at kasalukuyang House Deputy Speaker Gloria Macapagal-Arroyo kaugnay ng panibagong reklamo sa umano'y maanumalyang paggamit ng Malapaya funds. Sa inilabas na pahayag ni Attorney Ferdinand Topacio, sinabi nito na kumpiyansa silang lalabas ang katotohanan tulad ng ibang naunang akusasyon na napatunayang walang basihan. Ipinagutos ni Ombudsman Samuel Martires ang pagsasampa ng kaso laban sa dating Sugar Regulatory Administrator na si Hermenegildo Serafica. Kaugnay ito ng paglabag sa Government Procurement Reform Act. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Pinasasampahan na ng criminal charges ng Office of the Ombudsman ang dating pinuno ng Sugar Regulatory Administration o SRA na si Hermenegildo Serafica. Kaugnay ito sa paglabag sa Republic Act 9184 o Government Procurement Reform Act. Partikular na ang antala sa procurement ng farming tools. Batay sa 21-page resolution, August 23 hanggang September 13, 2017, binuksan ang invitation bid. Gayunman, September 3, 2020 lang inilabas ang notice to proceed. Natukoy na guilty ang dating opisyal sa gross neglect of duty at grave misconduct o paglabag sa Government Procurement Reform Act dahil sa kabiguang i-award ng napapanahon ang kontrata. Bunsod nito, nagbigay ng direktibang dismissal sa serbisyo ang Ombudsman laban kay Serafica at forfeited din ang retirement benefits nito. Pinatawan din ito ng perpetual disqualification sa public office. Taong 2022 nang magbitiw sa pwesto si Serafica, kaya naman pinagpapataw na lamang ito ng multa na nagkakahalaga ng 1 taong sweldo nito, payable sa Office of the Ombudsman. Ibinasura naman ng Ombudsman ang graft case laban kay Serafica. Wala pang pahayag si Serafica kaugnay ng issue. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magsasagawa ng sariling fact-finding investigation ng Department of Education sa pagkasawi ng isang grade 5 student sa Antipolo City matapos umanong pananakit dito ng kanyang guro. Isinailalim na rin sa autopsy ang mga labi na biktima. Ito ang balita ni Alan Manansala live. Alan, kailan posibleng malaman ang resulta ng autopsy sa labi ng biktima? Kay Police Lieutenant Colonel Ryan Manuldo, ang Chief of Police ng Antipolo City Police Office, ay posibleng abutin ng 1 araw bago lumitaw ang resulta sa gagawing otopsiya sa naturang bangkay ng biktima na nasawi umano sa pananampal ng guro dito sa may Peña Francia Elementary School, dito yan sa may Antipolo City. Pero dangan lamang, Monica, ay sa ngayon ay hindi pa rin isinasailalim sa otopsiya itong bangkay dahil ang ginagawa ngayon ng pamilya ay nagsusumiti pa lang ng medico legal mula sa Amang Rodriguez Medical Center. Itong resulta ng death certificate na kailangan para maisailalim sa autopsya itong bangkay ng grade 5 student. Bagamat tipid sa pagbibigay ng detalye sa insidente ang Department of Education Division Office ng Antipolo City, tiniyak naman ito na may proseso silang ginagawa para imbestigahan at alamin ang punot dulo ng pangyayari. Katunayan, isang committee na ang binubuo nila
para magsagawa ng fact-finding investigation. The process, okay, after fact-finding investigation, there will be the disciplining authority can either issue a formal charge if there is a prima facie case. And if there is a prima facie case, there will be a formal investigation. That is when you provide opportunity for the teacher to explain and be heard. Sinabi pa ni Matib na hindi magmumula sa division office ang direktibang susundin ng bubuuing investigation team, kundi sa regional office ng DepEd para maiwasang magkaroon ng pagdududa sa resulta nito. Hindi po dito, to avoid partiality and bias. Batay naman sa kwento ng kaklase at pinsang buo ng biktima, sampal na tumama sa leeg, sinabunutan sa buhok at saka hinila ang uniforme ang ginawa ng kanilang Filipino teacher sa biktima. Ngwinestra pa ng bata kung ano ang kanyang nakita noong Setyembre 21 kung saan naganap ang nangyari. Dito, hinampas mo, tapos nawakan yung uniform. Nang sumunod na araw, idinadaing na umano ng biktima ang pananakit ng batok, tainga at ulo nito. Kaya't gayon na lamang ang galit ng panganay na kapatid ng biktima na si Princess hinggil sa sinapit ng kanyang kapatid. Kasi po nung dito po siya, hinang-hina na po talaga siya, lupay-pay na, wala na po siyang kalakas-lakas. Halos sinisigaw niya na po yung sinasabi niya, matulong, alisin niyo na ako dito. Hindi po namin natanggap ng ganun mangyayari sa akin. Ibang tao lang mananakad sa kanya. Makabait ang kapatid, dapat ganun gagawin. Monica, samantala nagpalabas na ng pahayag ang City School Division Office ng Department of Education Antipolo City hinggil sa nangyari. Anila na isumite na nila sa Regional Director ng Regional Office 4A Calabar Zone ang required intake sheet, incident report at narrative report para sa gagawing investigasyon. Naglagay na rin ang principal ng paaralan ng alternate teacher na papalit sa gurong sangkot sa insidente na kasalukuyan umanong nakalive ngayon. Monica, sa huli nagpaabot na ng pakikidalamhati ang ahensya maging ang pamunuan ng Peña Francia Elementary School sa pamilyang ng batang nasawi hinggil sa nangyari. Monica. Alan, ano ang nagtulak sa guro para siya ay manakit ng kanyang estudyante? At sa ngayon ba may komunikasyon pa sila ang eskwelahan dito sa guro? Monica, ayon na rin sa naging pahayag ng ilang mga batang saksi ay nainis umano itong Filipino teacher sa kaniyang mga kaklase dahil sa maingay. At ang nangyari nga dahil sa pag-iingay ng mga bata, nagsumbong itong batang biktima sa teacher. Pero sa walang anumang dahilan, lumapit umano itong teacher sa batang biktima, saka sinampal, sinabunutan at saka hinila ang uniforme. Yun ang naging kwento at salaysay ng mga batang kaklase na rin ng biktima hinggil sa nakita nilang sitwasyon. At kanina dumating dito sa Memorial Chapel itong mga guro, maging ang principal ng Peña Francia Elementary School kung saan nakausap din natin sila hinggil sa sitwasyon ng guro na sangkot sa pangyayari. Pero ang tanging sinabi lang nila, Monica, ay naka-on leave na yung teacher na involved dito sa nangyari, Monica. Meron bang previous similar incident na naitala itong guro na nanakit din ng ibang estudyante o ito ba ang kauna-unahan, Alan? Monica, batay na rin sa salaysay ng mga co-teacher nitong sangkot na guro dito sa Peña Francia Elementary School sa loob ng 27 na taong panunungkulan nito sa paaralan, wala pang naiulat na ganitong kaparehas na pangyayari. Pero ang sinasabi ng mga bata ay likas na istrikto itong guro. Pero kaya namang i-handle, talagang ordinaryo na rin umano sa mga teachers yung pagiging disiplinado sa kanilang mga estudyante, lalo na kapag makukulit umano ang mga bata. Lalo na pag nag-ingay at natural sa mga bata yung sa ganitong edad, Monica, na may kakulitan na rin. Huling tanong na lang, Alan, meron bang inaasahang matatanggap na tulong o suporta ang pamilya nitong biktima mula doon sa paaralan o kaya naman ay sa LGU?
Yes, Monica, kanina may mga nagpaabot na rin ng tulong lalo na dito sa ginagawang cremation nga sa autopsy dito sa batang biktima dahil according na rin sa nanay kanina nakausap din natin na kailangan nila ng karagdagang financial na tulong dahil bago i-autopsy itong bata kailangan ng paunang bayad. Kaya may mga tumulong na din dito sa local government, maging sa barangay local government para maasistihan doon sa pangangailangan ng pamilya. Alright, maraming salamat Alan Manansala, live na nag-uulat mula sa Antipolo City. Itinuturing ng lutas ang insidente ng pagnanakaw sa isang drugstore sa Fairview, Quezon City noong linggo ng madaling araw. Ito ay matapos maaresto ang 3 sa 5 suspect. Tukoy na rin ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng mastermind sa krimen. Ito ang balita ni Lea Ilagan. We deem it proper to report to our mga kababayan na nasolve na po natin yung pagnanakaw doon sa Mercury Drugstore. Kitang-kita sa closed-circuit television footage na ito, nabitbit pa ng 3 suspect ang mga ninakaw sa isang drugstore noong linggo ng madaling araw sa Fairview, Quezon City. Pwersahan umanong binuksan ang vault ng butika at tinangay ang hindi pa matukoy na kita nito. Bukod sa pera, may mga paninda ring kinuha ang mga kawatan. Ayon kay Quezon City Police District Director, Police Brigadier General Red Maranan, agad na nagsagawa ng follow-up operation sa mga pulis na nagresulta sa pagkakaaresto sa 3 sa 5 suspect. Nag-backtracking tayo sa pamamagitan ng pag-i-interview ng mga witnesses, CCTV footages, tinignan din natin yung ating mga previous records at meron tayong isang informant na talaga nakapagbigay ng magandang impormasyon at natukoy natin yung safe house nitong mga suspects. Sinabi ni General Marana na ang mga suspect ay pawang mga miyembro ng Vidal Criminal Gang at nagkakilala umano sa loob ng kulungan dahil sa mga kaso ng may kinalaman sa iligal na droga at pagnanakaw. Doon din nabubuo yung mga plano kung ano yung mga establishment na kanilang pagnanakawan, to include nga yan yung malalaking supermarkets, yung mga ganyang establishment tulad ng huling kanilang biniktima. Kasama din sa persons of interest ang gwardya na hindi umano narinig ang ingay sa ginawang pagbakla sa likurang bahagi ng naturang butika. Person of interest yung gwardya sapagkat nagkandak kami ng tinatawag nating reenactment, kung paano ginawa yung pagnanakaw. Siyempre steel gate yun, magkikreate ng ingay, yung steel cabinet, yung pagbubukas nun, magkikreate din ng ingay yun. At matagal sila doon sa loob. As a matter of fact, meron pang mga sign na kumain pa yung mga doon, suspects natin. So isa sa tinitingnan talaga natin yung inside job angle. Sa ngayon, ikinukonsidera ng lutas ang kaso at mayroon na rin silang pagkakakilanlan ng at-large na mastermind. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinimulan na ang pagdinig sa fraud case ni former US President Donald Trump ngayong araw. Iginit naman ng dating presidente na isa itong pagtatangka upang siya ay mapigilan sa pagtakbo sa 2024 US presidential election. Ito ang balita ni Carmela Marinda. Today we began our trial against Donald Trump and the other defendants. Matagal na umanong nagpapayaman si dating United States President Donald Trump at kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga mapanlinlang na paraan. Ito ang bungad ni New York Attorney General Letitia James sa unang araw ng pagdinig ng fraud case ni Trump. Tinawag din bilang witness ng Attorney General ang isang accountant ng Mazars, ang accounting firm na nagtrabaho para kay Trump at sa Trump Organization. Ayon kay Donald Bender, mula 2011 hanggang sa kanyang retirement, nasa 45 to 55% ng kanyang oras sa trabaho ay ginugol niya sa tax returns at tax exams ng dating Pangulo. Kinumpirma din ng accountant na nagtrabaho siya sa mga corporate entity na kinokontrol ni Trump at ng kanyang mga anak.
Humihingi ngayon si James ng $250 million o 14.2 trillion pesos in penalties. No matter how rich or powerful you are, the rule of law must apply equally to everyone, and it is my responsibility to make sure that it does. I am confident that justice will prevail. Sa ruling ni New York Judge Arthur Engoron noong isang linggo, sinabi nitong patuloy na gumawa umano ng pandaraya si Trump at ang kanyang mga anak sa pamamagitan ng pagpapalaki ng halaga ng kanyang mga ari-arian ng bilyong-bilyong dolyar. Giit naman ni Trump, isa itong paraan upang mapigilan siyang makabalik sa kanyang pwesto sa White House sa susunod na taon. Anya, isa itong scam at ang kanyang financial statements ay phenomenal. Carmela Marinda, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinanghal na 2023 Nobel Prize in Physiology sina Professor Katalin Carico at Drew Wiseman. Ang dalawang siyentipiko ang nasa likod ng pagdevelop ng teknolohiya na naging daan upang makabuo ng messenger RNA o mRNA COVID vaccines. Naging daan ito upang magkaroon ng bakuna laban sa COVID-19 at bilyong tao na rin ang nakatanggap nito. Samantala, ang parehong teknolohiya ng mRNA ay kasalukuyan na ring sinasaliksik para naman sa iba pang mga sakit, kabilang na ang cancer. Pinigilan ng U.S. Federal Court ang pagbibigay ng pondo ng Fearless Fund sa mga Black women entrepreneurs. Ito ang naging desisyon sa kasong isinampa ng isang conservative activist group sa U.S. Court of Appeals. Ito ang balita ni Rayjon Bolivar. Edward Bloom and his organization have filed suit against our company because we invest in women of color-founded businesses. Hindi na muna makapagbibigay ng pondo sa Black Women Entrepreneurs ang Fearless Fund, kasunod ng desisyon ng korte na pagbigyan ng hiling ng American Alliance for Equal Rights na ipatigil ito. Ayon sa grupo na pinamumunuan ni Edward Blum, isang uri umano ng discrimination sa non-Black women ang naturang grant program. Ang Fearless Fund ay isang Black-owned venture capitalist firm na nagbibigay ng panimulang pondo sa mga women of color na nagnanais na magkaroon ng hanap buhay. Nagbibigay sila ng $20,000 o katumbas ng 1.1 million pesos sa Black women entrepreneurs. Paglabag sa US Constitution, ito naman ang ginamit na batayan sa inihain na kaso ng AAER sa US Court of Appeals laban sa Fearless Fund. Ayon sa Section 1981 ng US Constitution, dapat magbigay ng equal rights sa lahat ng mga tao na walang pabor o diskriminasyon base sa lahi nito. Kaya naman sa isang 2-1 decision ng Court of Appeals, napigilan ng Fearless Fund sa pagpapatuloy ng adhikain nito. Rayjon Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nadiskubre ng European Space Agency o ESA sa pamamagitan ng James Webb Telescope ng NASA ang free-floating objects na kasinlaki ng Jupiter sa Orion Nebula. Tinawag ang mga ito na Jupiter Mass Binary Objects o JUMBOS. Hindi ito kasing laki ng mga bituin na dahil hindi rin sila nag-orbit sa isang star, hindi rin sila matatawag na planeta. Ang mga JUMBOS ay nasa 1 milyong taon na. Umaabot din ang surface temperature nito ng 1,000 degrees Celsius, subalit mabilis itong lumalamig. Dahil ito o gawa sa gas, sinasabing hindi rin nito kayang sumuporta ng buhay. Nahuli na ang sospek sa pagpatay sa overseas Filipino worker na si Marjoret Garcia na sinaksak sa Saudi Arabia. Ayon kay Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Paul Cortez, kasalukuyang umuusad ang investigasyon sa kaso. Oras na matapos ang pagsisiyasat, maglalabas ng documentation ng Saudi authorities para maiuwi na ang labi ni Garcia. Itong suspect po ay hindi po Pinoy. So ibang lahi po siya.
Hindi po employer ang pumas lang po sa ating kababayan. At as far as we know, magkakilala po or hindi po tapos ang investigation, pero sa tingin ko parang co-worker. Kung kaya talagang we're waiting for the investigation and the results, para klaro din ho yung maibalita natin, both to the next of kin, sa pamilya, at siyempre sa publiko, sa media. Nasa 51 individual na ang nabiktima ng umano'y illegal recruitment na nangangakong makapagbibigay ng trabaho sa Italy. Patuloy naman sa pangangalap ng ebidensya ang Department of Foreign Affairs at iba pang ahensya ng pamahalaan para masampahan ng kaukulang kaso ang mga nasa likod nito. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Pero hindi pa po na-file ang mga kasos kanila, kung kaya't nagpapatulong po yung mga kababayan natin dito sa Pilipinas with DMW, pati na rin sa ating embahada at sa konsulado doon to determine kung meron nga silang culpability yung mga nanloko naman. Nagpulong ngayong araw ang Department of Justice, Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs upang talakayin ang lumalaganap na illegal recruitment patungong Italy. Ayon kay Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Paul Cortez, maingat nilang pinag-aaralan kung paano matutulungan ang mga kababayan nating nabiktima nito. Mula sa 33 nagrereklamo noong isang linggo, nasa 51 na ngayon ang mga natangayan ng nasa 178,000 pesos kapalit ng umano'y magandang trabaho. So we're working on both ways to file a criminal case doon sa Italy, to file din a case dito sa Pilipinas. But of course, all of that has to be coordinated. We need all the evidences po para makuha po natin to file an appropriate case both in Italy hopefully and dito sa Pilipinas with the help of DOJ. Nakipag-ugnayan na rin ng DFA sa pamahalaan ng Italia kung paano maihahabla ang mga nasa likod ng panluloko. Nagtungo na sa Milan, Italy si Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega upang makausap ang mga sponsor na kamag-anak doon ng mga biktima ng illegal recruitment. Sa ngayon, nag-aantay pa ang DFA ng resulta ng ginagawang investigasyon para makapagsampa na ng kaso. Bumuo na rin ang task force na mag-a-assist sa mga complainant sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nananatiling nasa typhoon category ang lakas ng bagyong Jenny. Alamin natin ang latest sa ating panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, may pagbabago ba? Ray, may pagbabago ba sa direksyon nitong bagyong Jenny? Ngapon dun sa ating mga kasambahay, dun pa rin mostly, no, dun yung sinasabi ng Pag-asa na track nitong bagyong si Jenny ay sa extreme northern Luzon, posibleng mas makaapekto at sa southern part nitong Taiwan. Ayon sa Pag-asa, kanina nga alas 4 ng hapon ito'y namataan ng Pag-asa sa layong 330 km dyan sa may silangan ng Basco, Batanes. Sa ngayon ay nasa 155 km per hour yung taglay nitong lakas ng hangin at bugso na abot sa 190 km per hour. Kumikilos ito pa northwest sa bilis na 10 km kada oras. Ang wind signal number 2 ay nakataas pa rin sa area ng Batanes, samantalang ang wind signal number 1 naman ay nakataas pa rin sa ibang lugar sa Northern Luzon, particular dyan sa may Cagayan kasama ng Babuyan Islands, ang northern at eastern portion ng Isabela, ang Apayao at signal number 1 din sa may ilang bahagi pa ng Northern Luzon, particular sa may northern portion ng Abra, northern portion ng Kalinga at Ilocos Norte. Ayon sa Pag-asa, yung mga lugar na nabanggit niyan ay makakaranas ng mga pagbugso ng hangin, lalo na sa may area ng Batanes na nasa ilalim ng signal number 2 ay makakaranas po dyan ng masungit na panahon. Samantalang yung ibang lugar sa ating bansa ay apektado pa rin nitong habagat na pinalalakas ng bagyo si Jenny. Kaya asahan natin ang Central Luzon, ang area ng Metro Manila, yung
Southern Luzon, yung Mimaropa, Calabarzon, and Bicol area, kasama na yung Western Visayas ay makakaranas po ng mga pagulan dahil sa epekto nitong southwest monsoon o habagat. Sa mga susunod na oras at araw, inaasahan na tatahakin nitong bagyong si Jenny yung direksyon papunta dyan sa may area ng southern part ng Taiwan at pag landfall nito ay posible itong humina at lalabas na nga ng ating Philippine Area of Responsibility probably to June by afternoon or gabi ng Thursday, June. Ibig sabihin, gabi ng Thursday, tama ba rin? Gabi ng Thursday, wala na sa Philippine Area of Responsibility itong bagyo? Yes, June. Subalit kahit na ito'y lalabas na ng PER natin, makikita natin yung kanyang pinaka-track, mahahagip pa rin nung kanyang pinaka-diametro dahil umaabot siya ng 1,000 yung kanyang diametro at mahigit sa 500 kilometro yung kanyang pinaka-radius mula doon sa gitna. Naabot na ngayon, yung bilog na yan, naabot na ngayon yung ilang bahagi ng Northern Luzon, mostly yung Batanes and Cagayan area, June. Sa may bandang Central Luzon, Ray, wala namang direktang epekto yung bagyo, tama, Ray? Wala. Ang posibleng maka-apekto dyan, yung ating yung habagat at most probably yung western side ng Central Luzon, Zambales and Bataan area, Jun. Kasi kaya ko naman naitanong, Ray, kasi may narinig akong kwento na nag-aani na nga daw yung mga nasa Central Luzon ngayon, Ray. Nakaka-apekto ba ito doon sa, umani ka, bago ka umani, biglang umulan? May epekto ba to doon sa aanihin mo, Ray? Yes, Jun, dahil pag ang palay, lalo na palay ang iyong tanim, ay talagang pag yan ay basa, ay mura yan kung mabibili. Mas probably mga 15 pesos, 14 pesos per kilo ang presyo niyan dahil yan ay nabasa. Ngayon, kung meron pa tayong maaani, pero kung yan ay dumapa, yun ang delikado yun. Pag yan ay hinangin at dumapa yan, baka below 12 pesos per kilo na yung kanilang makuha dyan. Yung mga sinasabi mong dumapa ng mga palay na yun, Ray, yun ba yung nakikita lang sa mga palengke na kulay yellow? Maaari, Jun, Yes, maaari. Kahit pagpatuyuin mo yan, medyo, baka malumlum yan, medyo may amoy na yan. Yung palay kasi pag medyo hinog na, medyo dapat ang harvest, medyo mabigat ang bunga yan. Kaya konting hangin lang yan, talagang nabubuwal yung mga yan. Kaya ko nga kasi naalala yan kasi merong kakilala, rap-rap ang pangalan. Taga Central Luzon. Umaani na daw sa kanila, Ray. Siguro kalala mo si rap-rap, Ray? Ay, oo. Oo. Anong problema nga doon ng mga nag-aani pag umaani na daw doon? Kasi di ba, ang NFA mamimili ng 23 pesos na per kilo ng palay. Tama ba, Ray? 23 pesos per kilo? Dapat yun, Jun, dry. Dry, Oo. Ibig sabihin, ang moisture content noon, o halong konting moisture noon, mga 15% lang. Ibig sabihin, talagang tuyo, ready to mill na yun. Ayun nga, ang parang nagiging problema daw ng mga magsasaka, pag maliit lang yung magsasaka, ibig sabihin, onti lang yung hektarya yung inaani niya, mapipilitan silang ibenta yun doon sa mga trader. Hindi sila makakabenta sa NFA. May limit ba yun talaga, Ray, ang NFA sa pagbibili ng palay sa mga magsasaka? Yes, Jun. Ang maximum na pag-aari ng isang, as far as I know, 7 hectares yung maximum na pwedeng bilhin sa'yo. Yung ani ng 7 hectares sa isang magsasaka, yun ang pwedeng bilhin ng NFA. Hindi, ay yung mababa doon, pwede. Akala ko merong minimum lang. Lalo na sa ngayon, wala tayong nakita na minimum dahil ini-intensify nga ng NFA ngayon yung pagbili nila ng palay dahil kailangan nilang dagdagan yung kanilang stock. So, kaya ganito lang kaliit ang volume, talagang sasamantalahin na bilhin nila yung ganyang karaming palay. Parang na fake news yung kaibigan ko si Rap-Rap doon. Buti tinanong kita, Ray. Sige, maraming salamat, Ray Pelayo. Samantala, patuloy ang paghahanda ng pamahalang lokal ng Batanes sa posibleng maging epekto ng bagyong Jenny. Pinayuhan naman ang mga magsasaka sa Cagayan Valley Region na anihin na ang mga pananim bago pa masira. Ito ang balita ni Grace Flores. Pagdating po sa mga family food packs ay meron na po tayo naka-preposition sa bawat munisipyo kaya hindi po problema kung sakasakali kakailanganin ay hindi na po sa munisipyo mismo yung mga preposition nating family food packs. Nakahanda ng 1,000 family food packs sa bawat munisipyo ng lalawigan ng Batanes.
Ayon kay Batanes Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer Roldan S. Dicul, nakapreposisyon na rin ang heavy equipment sa strategic area sakaling kakailanganin bunsod ng posibleng epekto ng bagyong Jenny. Sa ngayon ay patuloy na nakakaranas ng makulimlim at panakanakang mga pag-ulan, katamtamang pagbugso ng hangin at maalon na karagatan sa Batanes. Dahil sa nakataas pa rin sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa buong probinsya, patuloy ang pagpapaalala ng lokal na pamahalaan ng Batanes sa mga residente nito na mag-ingat at maging alerto sa lahat ng pagkakataon. Suspindido pa rin ang pasok sa eskwelahan sa lahat ng antas, maging ang mga school-related activities. Mula pa noong linggo, ang provincial government ay nag-upisa na hong maglagay ng kapangko o window shutters sa lahat po ng mga buildings natin. Tapos patuloy na rin po yung pagtatali ng mga bubong, lalo na po yung mga gawa sa light materials. Sinuspindi na rin ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang operasyon ng Basco Airport. Samantala, hinimok ng Department of Agriculture Region 2 ang mga magsasaka na anihin na ang kanilang mga pananim bago pa ito maapektuhan ng bagyo. Ayon kay Department of Agriculture Region 2 Regional Director Narciso Edelio, marami pa rin magsasaka na hindi pa naani ang kanilang mga produkto dahil sa nagsimula na ang harvest season. Kaya mas maganda yung ito po ay depende na sa tansya ng ating mga magsasaka, basta hindi naman mababaha yung lugar nyo. Pahalis naman na si bagyo, i-postpone muna, pero yung mga lugar na mababa talagang gagawa na ng desisyon na i-harvest na talaga. Dagdag pa ni Edelio, nasa 25 to 30% na ang mga magsasaka sa Isabela Province ang nakapag-harvest na ng kanilang mga pananim, habang nasa 10% pa lang sa Cagayan Province ang nakapag-ani ng mga magsasaka ng palay dahil sa mas huli silang nakapagtanim ng palay. So mas maganda yung ita-timing natin, at kung ito ay hindi naman nababaha yung mga lugar ninyo, pwede naman natin i-postpone. Kasi problema yung pag hinarvest mo at na hindi kaagad na ibilad ay magkakaroon yan ng mangingitim yan at mas mababa ang quality at madudurog din yan pag pinakiskis. Grace Flores, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tulong muna bago balita. 2 beses umanong sumemplang ang isang motorsiklo sa Tagum City na bumangga sa isang SUV. Sari-saring sugat sa katawan ang tinamo ng rider na nilapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue at kaagad na dinala sa ospital. Sa Tarlac City, maswerte namang walang tinamong malubhang injury ang driver ng isang kotse na bumangga sa poste. Ito ang balita ni Leslie Widem. Pangalan ni mo, sir? Abilo-tilis ka, ma'am. Asa ka na, sir? Asa ka padulong? Paulit ka konta. Paulit na konta. Kung kaling nakatulog ko ba? Nakaidlip umano habang nagmamaneho ng motorsiklo ang motorcycle rider na ito. Kaya sumalpok sa likuran ng SUV sa Purok Talisay Circumferential Road, Tagum City. Kinilala ang rider na si Avelo Celeste, 52 anyos. Nagtamo siya ng sugat sa noo at mga gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan na agad namang nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue. Pinakasakit ngayon ni bate, sir. Nabaga lang. Kana mo na pinakasakit. Pero nabagal na. O asa may pinakasakit good nga na-feel ni mo. Kana ang sakit. Sige. Asa dapit? Ay, tudlo daw, tudlo. Ini mo hapdos na siya, ma'am, gas naman eh. Kana dyan ang pinakasakit. Dire. Wala. Kuha na eh. Wala siya ano. Tanong sa kamot. Kanita lang ako. Tulog na isa mo. Kuba naman yung isa. Sundi ako ng kamot. Tikas. Wala. Kinira akong nagigilip ko sa mga kapatid. Location, ayaw barangay. Dito, ako lang kuha na yung nangsara, ay lagsag din. Ay lang, pila na kung agtang kapos kayo. Sige, tubig raman eh. Ayon sa driver ng SUV, matuli ng takbo ng motorsiklo at nabangga ang likurang bahagi ng kanilang sasakyan na naging dahilan ng pagsemplang nito. Agad umano itong tumayo at nagpatakbo ulit, ngunit sumemplang na naman. Paspas kayang dagat, gikan dito sa Davao Woods, padulong
padulong diri sa crossing para Pilipina. Karon tugsog kay siyang dagan, banggaan niya mo lubot. Tumba siya. Ay tanaw na mo, tindog man siya diretso niya, sutoy na mo siyang dagan niya, gisundan na mo. Tugsog kay ang dagan diri, abot diya na slide siya sa rasay, bunal yang ulo. Hubog kayo. Matapos malapatan ng pangunang lunas ang biktima, ay dinala ito sa Davao Regional Medical Center. Isang vehicular accident din ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team sa MacArthur Highway, Samberga, Tarlac City. Bumangga sa poste ng kuryente ang minamanehong sasakyan ni Brylen de Guzman, 42 years old. Lakas po ng kalabog niyan, sir. Nakita niyo po yung pangyayari, sir? As in, hindi naman po namin nakakita yung aktong pagkabangga niya, pero nung naabutan ko, nandiyan na sa gitna, tinulungan na lang namin sa pagka-signal-signal ng ilaw kasi alos maraming padating na sasakyan eh. Ay madalas po ang aksidente rito. Kasi gawa po ng wala ganong ilaw. Kahit ako po, minsan na po na-aksidente dyan. Nadatdan pa ng UNTV News and Rescue Team ang biktima sa loob ng sasakyan kaya kaagad na nagsagawa ng assessment at inilabas ito. Swerte namang maliit na sugat sa labi at pangangalay lamang ng 2 kamay ang tinamo ng biktima. Katuwang ng UNTV Rescue ang CDRRMO ng Tarlac City sa pagsaklolo sa biktima at agad din itong hinatid sa ospital. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ngayong araw ang unang anibersaryo ng pagpaslang sa mamamahayag na si Percy Lapid Mabasa. Subalit, nananatili pa rin at large ang pangunahing akusado sa krimen na si dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag. Ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, ano ang pahayag ng pamilya ni Percy Lapid sa unang anibersaryo ng pagkamatay nito? Magandang gabi, Monica. Ayon nga sa kapatid nitong pinaslang na broadcaster na si Percy Lapid, itong sinabi ni Roy Mabasa na yung nangyari sa kanyang kapatid ay magsisilbi ng legacy o magiging paalala sa lahat na dito sa ating lipunan ay dapat manaig ang katarungan o hustisya. Nanghihikayat din ang pamilya Lapid na isulong ang patas at transparent na prosesong legal para sa pamilya at kaibigan nito. Patuloy na nanawagan ng mabilis na hustisya ang pamilya ng pinaslang na broadcaster sa pamamagitan ng pagpapanagot sa mga salarin. Kasabay ng unang taon, Monica, ng pagpaslang kay Lapid ngayong araw, nagtipon-tipon ang ilang grupo at mamamahayag sa harapan ng Department of Justice o DOJ. Kaninang umaga, tulad ng pamilya Lapid, hustisya rin ang sigaw ng mga ito para sa pinaslang na radio broadcaster. Bagamat mayroon na umanong 3 na nahatulang guilty matapos umamin sa kanilang partisipasyon sa krimen na sina Aldrin Galicia ng Sputnik Gang, Alvin Labra ng Batang City Jail at Alfie Peña Redonda na pawang inmates ng New Bilibid Prison, subalit hindi pa rin nila nahuhuli ang mga sinasabing mastermind sa pamamaslang tulad ni dating Bureau of Corrections o Bucor Director General Gerald Bantag. Sa ngayon, nananatiling at large si Bantag matapos maglabas ng arrest warrant ang korte sa Las Piñas City at gayon din sa Muntinlupa City. Hindi natin maitatanggi na nagkakaroon ng chilling effect, no, sa bawat pagpaslang sa ating mga kasamahan. Kaya importante na maresolba ang kasong ito, lalo na pinagmamalaki ng bagong administrasyon na he is upholding press freedom. Ayon sa National Union of Journalists of the Philippines o NUJP, sa loob ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., 100 pag-atake na sa mga mamamahayag ang kanilang naitala. 3 rito ang napatay. May mga kinasuhan din ng cyber libel. Patunay umano ito na mayroon pa ring impunity sa bansa at paglabag sa karapatan sa pamamahayag. Samantala, Monica, positibo naman ang Department of Justice o DOJ na mahuhuli rin si Bantag. Si Bantag ay mayroon ng patong 2 million pesos sa ulo para sa ikadarakip nito at 1 milyong piso naman para sa kapwa nito akusado na si dating Bureau of Corrections Jail Officer Ricardo Zulueta. Hindi kami tumitigil. Sasabihin ko sa inyo, we're not stopping at anything. Yan po,
makukuha ho natin yan. Makukuha po natin. Monica, mula nga noong na umattend ng preliminary investigation si Bantag dito sa Department of Justice ay hindi na natin siya nakita o hindi na siya muling nakita ng publiko. Nagkaroon lang siya, Monica, ng interview dito sa may mga vlogger, tatlong mga vlogger na in-interview siya. Mga 2 linggo na ang nakararaan. At ang sinabi naman dito ng Department of Justice, ito ay labag, Monica. Kumbaga, labag sa batas, ito ay kumbaga parang pambabastos sa ating korte dahil nga wanted itong si Bantag. Kumbaga, hindi mo na siya bibigyan ng channel para makapagpahayag ng kanyang kumbaga saloobin. Ang kailangan ay harapin na niya ng formal yung mga kasong naisampa sa kanya sa korte kaugnay ng pagkamatay ni Percy Lapid at gayon din dito sa sinasabing middleman sa pagpatay kay Lapid na si June Villamor. Yan muna ang ating update mula dito sa DOJ sa Maynila. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Dante Amento. Patuloy na hinahanap ng Philippine National Police sina dating Congressman Arnolfo Teves Jr. at si dating Bureau of Corrections Chief Director General Gerald Bantag. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., may mga tracker team silang nakatutok sa mga pinaghahanap sa mga ito. Si Bantag ay may warrant of arrest sa kasong murder kaugnay sa pagpaslam sa middleman sa Lapid Slay, habang si Teves naman ay mayroong ding warrant of arrest dahil sa pagpaslam kay Governor Ruel Degamo. Tuloy-tuloy po yung effort and I'm sorry we cannot give the details kung saan na tayo at what stage, but I'm assuring the public, your police, basta kung may na-issue na warrant, it's our duty and hindi kami tutulog dyan, ituloy po namin. Pasok na sa Final Four ng men's basketball event ang Gilas Pilipinas. Ito ay matapos pataumbahin nila ang Iran sa makapigil hiningang bakbakan sa nagpapatuloy na Asian Games sa Hangzhou, China. Mainit na opensa ang ipinamalas ng Gilas sa first half na nagtapos ng may abante na 12 points. Umakyat pa sa 21 points ang lamang ng Philippine team sa second half. Subalit humabol ang Iran ng 16-2 run makalipas lang ang 3 minutes sa last quarter. Last 2 minutes naagaw na ng Iran ang abante. Subalit hindi ito naging sapat para pakabahin ang Gilas Pilipinas na tinapos ang laban sa final score na 84-83. Makakalaban naman ng Pilipinas sa semifinals ang defending champion na China bukas alas 8 ng gabi. Nagkaalaman po, sino po sa inyo mahilig kumain? Ayan. Alam nyo ba kung gaano katagal nag-i-stay ang mga kinain nating pagkain sa atin pong mga bituka? Merong mga pagkain ang tumatagal lamang ng 4 na oras sa tiyan bago matunaw. Pero matagal yan ha. Kasama po dyan ang bacon, beef, lamb, whole milk na hard cheese at kasama po mga mani. Pero meron namang mga pagkain na inaabot ng 2 araw bago tuluyang matunaw sa ating digestive system. Yan po ay ang mga karne at isda. Mayaman po yan sa protein at fats. Ang mga protein at fats na ito, meron kasi mga complex molecules na mas tumatagal na tunawin po ng katawan. Pero kung merong matagal, meron namang mas mabilis matunaw. Kabilang dyan ang mga gulay at prutas na high in fiber. At alam nyo ba na kahit tulog tayo, nagtatrabaho ang ating mga tiyan upang tunawin lamang yung mga pagkain na yan. Sinasabi na ang pag-inom ng maraming tubig ay malaki ang maitutulong upang mas bumilis ang digestion process. Matagal man o mabilis matunaw, mahalaga po kumain ng masustansya at balanced diet. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan.
Ito na po ang mga komentaryo ng ating mga kausi ngayong gabing ito sa provisional fare hike. Sabi po ni Nelly Relieno, nakakagutom. Relieno, kami pong may hirap ang lalong nahihirapan. Sobrang taas pa rin po ng mga bilihin at pamasahe. Paano na lang po kami na kaunti lang ang kinikita? Sana po kami inyong tulungan. Tulad ako po na single mom. Ayun. Sabi naman ni James Duro, dapat po isulong na nagbagong jeep para po komportable kaming mga pasahero. Wala pong problema magtaas basta nakakaupo ang pasahero, hindi yung pinagsisiksikan ng pasahero kahit puno na po. Halala ko. Kasya pa, di ba? Sabi ng mga... Upong 25 nung araw, upong 25. Oo, nakausli yung yung kalahati ng upuan dahil nga hindi magkasya. Yan, kasi sa taas talaga ng presyo ng krudo. Ito naman, ito matindi itong topic ito, sinampal, patay. Sabi po ni Serema Palada, hala, kawawa naman yung bata. Kalunos-lunos nangyari sa bata. Tao pa ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Tao pa ba yan? Palala ng palala ang mga tao sa masama. Ang taong masama. Palala ng palala. Yun. Sorry po Mas lalong nagle-level up, parang ganon. Mga ginagawang masasama. Ganon talaga ang Oo. Ay, nako. Pero masabi ni Net Pangilinan, nakakalungkot na ang mga guro, ang pangalawang magulang ng mga estudyante, sila pa ang dahilan ng pagkasawi ng estudyante. Ayan. Narito naman po ang ating mga kausi. Natin pong babatiin ngayon. Shoutout kina Jove Lagahit, si Lolita Vilicek, tama ba? At si Paul Pedra. At siyempre, nagpapabati rin si Joy Valvena at sa kanyang mga pamilya diyan sa Ilocos Norte, sa Lawag. Yan. Happy viewing po. At maraming salamat din po kay Patricio Borac, Donna Orat, at Rolando Quejada. Narito naman po ang salita ng Diyos nating sandigan mula sa aklat ng unang Timoteo 4 at 7 na nagsasabi, datapwat itakwil mo ang mga kathang masasama at walang kabuluhan at magsanay ka sa kabanalan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.